Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isa na namang kapalpakan na ginawa ni Secretary Boying at kanyang mga kasamahan sa trabaho na magbibigay sana ng grabing pahirap sa taong bayan. Mabuti na lang at may power ng social media and of course mainstream media na rin. Nung inalabas nila, I think last Friday, Sunday mga yun. Nung nilabas yung policy or guidelines, nako, grabing batikos. Kaliwat kanan, ang batikos ni Boying, Bureau of Immigration, yung tinatawag na Interagency Council Against Trafficking. Si Boying ang in charge nito eh. Grabing batikos, mabuti, medyo nag-back down sila, di nila makayanan yung batikos ng taong bayan at nag-apologize pa. Okay? Ibig sabihin, di na nila itutuloy yung plano nila. Ano yung plano nila? Paano pahirapan yung taong bayan? Explain ko mamaya. Yung may mga naano ko na nagbatikos yung sa social media. Kaya napakaganda talaga itong social media. Sabi ni Tiano Gomez, only Philippine government makes it hard for its countrymen to go home while the rest of the world's nations do otherwise. Kasi ito, tungkol sa pagbiyahe sa labas, pasok at labas sa bansa. Parang nung kasagsagan ng COVID, di ba ang hirap magbiyahe? Ito, wala ng COVID, lang itong plano ni na Boying na gagawin sa pagbiyahe-biyahe, napakahirap. Ako, nung nabasa ko ito last Friday, medyo nalumural ako eh. Kasi, plano naming magbiyahe sa US next year, mga January. Nung nabasa ko yung guidelines, ang daming papilis na kailangan. I-discuss ko mamaya. Tinawagan ko yung wife ko na commander. Ito, ihanda natin itong mga dokumentos na ito. Ang dami. Okay. So, another comment, yung batikos. There will be longer pila. Yung English, mahirap i-pronounce. There will be longer pila at immigration. Will they, yung Bureau of Immigration, o si Boying, will they reimburse if someone misses the flight? Sabi ni Lorna Ferrer. Kasi itong requirements nila, ang dami talaga. Talagang hahaba ang pila at maraming maiwan sa eroplano. So kung naiwan ang eroplano yung kawawang biyahero, i-reimburse ba ni Boying? Si Senator Tolentino, ganun din sa radyo program niya. Kahapon ba yun? Binatikos din niya ang tinawagan niyang DOJ at ang nakausap niya yung si spokesman, Attorney Clavano. Okay, so ito po yung pagbiyahe palabas. Dati-dati, mga basic documents lang ang ipinapakita. Example, kaming mag-asawa, basta may passport, may visa, may boarding pass, ano pa? Wala na eh. Yung parang return trip, hindi na tinitignan eh. Basically, 3 lang, basic document. Passport, visa, boarding pass, pasok na. Ngayon, hindi na. Yung bagong guidelines, example, magbiyahe kaming mag-asawa, hahanapan ako ng Certificate of Employment. Ano pa? Yung financial capacity to travel. So, mag-secure ako ngayon ng bank documents. Ano ba yun? Yung certification galing sa Armed Forces na ito ang natatanggap ko per month, pension ko, para ma-justify ko, mag-travel ako. Ano ba? Doon, hotel accommodation. Ayan, hinahanap na rin yung return trip.
Nung una, hindi. So, kung wala kang return trip, parang alanganin ka na. Oh, hotel accommodation, hahanapin nila. Or, ito dahil anak namin ang titira namin, hahanapan nila ng documents yung anak ko doon, birth certificate, employment certificate, income, basta, ang dami. So, nung nabasa ko, talagang medyo, hindi lang ako nag-vlog kaagad dahil pinag-aralan ko muna, nag-research muna ako. Kailang, tinawagan ko talaga ang wife ko. Sabi ko, ihanda natin itong listahan ng mga dokumentos. Ang dami-dami. So, mabuti ngayon, OFW, ganun din, ang dami. Kasi ako, mag-travel kaming mag-asawa, parang tourist, liwali, bakasyon. So, kaya naming i-produce yung mga documents. Kaya lang, it will take time. Ito pa ang mahirap. Nag-announce sila, new guidelines, Friday. Mag-take effect on September 3. Halos 1 week lang ang allowance. Ito yung isang nakakainis. Dahil, yun nga ang tanong ni Senator Tolentino, nagkaroon na ba kayo ng enough information campaign para ang mga travelers nating kababayan makapaghanda? Ang sagot, hindi. Wala lang. Nag-announce lang na on September 3, ito ang mga requirements. Pag wala kayong may pakita, hindi kayo makalipad. Anong klaseng gobyerno yan na hindi nag-iisip itong Interagency Council Against Trafficking? Kulang sa malasakit. Okay ako sana niyan dahil ang main purpose nila para mapigilan ang illegal recruitment o kaya yung human trafficking. Maganda yung motive. Kaya lang yung pamamaraan, yung deadline, 1 week lang na hindi pwede yun. Marami ang hindi makalipad. Ang habang pila niyan. So, kulang sa malasakit itong Interagency Council Against Trafficking. Akala mo sila na lang ang bida dahil sila'y nakapwesto. Hindi nila iniisip yung kapakanan ng kapwa nila Pilipino na magbiyahe. Kung binigyan sana nila na okay hanggang December 30, okay pa yun. By January 1, ito na ang requirements. Papayag ako nun. Kasi enough time. Tapos, sabayan nila ng information campaign, mainstream media, social media, mag-guest sila, inform to the last Pilipino na magbiyahe. Para walang problema. Yun, 1 week lang since announcement, i-pick ka agad. Nakakainis. Parang sila na sila na talaga ang batas. So, mabuti naman at medyo nakiramdam ito, nag-apologize sila. Clavano, Boying, at they assure the public na hindi na nila, sabi nila, 95% sa mga travelers, hindi na i-require yung mga bago. I don't know, anong ibig sabihin nila yung 95%? Hindi man 100%. So, ibig sabihin, may 5% na tatanungin pa nila. Ganun ba yun? So, medyo malabo pa rin. Kasi yun ang 95% of travelers, hindi na sila i-require ng ito, sa news, binabasa ko more than 95% of departing Filipinos would not need to present more documents apart from the basic ones. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla was quoted as saying, "The Bureau of Immigration also assured travelers that it will not require more travel documents." Salamat naman. Natauhan kayo sa batikos.
Kaya ito, lalo akong na-inspire na magbatikos sa mali. Okay? Tapos, kung maganda ang ginagawa, purihin. So ito, batikos sa Interagency Council Against Trafficking dahil hindi nag-isip, kulang sa malasakit. But at the same time, pagpupuri, bakit? Nakinig sila sa reklamo. O hindi na nila itutuloy. Di ba? Ayun, di nagkakaintindihan. Happy ang lahat. So anong lesson learned? Ayun, yung mag-ingay po tayo. Yung bang tayo pa kasi, democracy is a government of the people, by the people, and for the people. Tayo ang gobyerno. Hindi si Boying, hindi si Clavano, hindi yung Interagency Council na yan. Tayo. Nag-ingay tayo, pinakinggan. Di solve. Hindi na daw nila i-require. So, ulitin ko, basic documents lang. Okay? Basic documents. Dali So, basic documents na lang yung visa, kung depende sa pupunta mo, passport, visa, boarding pass, return trip. Yun ata ang basic. Kasi nung kami ang nagbibiyahe, so, salamat naman, Secretary Boying, at nag-sorry kayo sa taong bayan at inaksyonan nyo ang reklamo. So, tuloy ang ligaya sa mga gustong magbiyahe.